Siguradong karamihan sa atin ay namangha nang malaman natin na si Steph at Lebron ay pinanganak sa parehong ospital, na ilang beses nagharap sa NBA Finals at parehong naging all-time great sa NBA. Nakakabaliw nga kung iisipin ang coincidence na ito. May mga pangyayari talaga na parang isinulat ng tadhana at parang imposibleng tawaging coincidence lang. At kung gusto mo ang mga ganitong usapin, nasa tamang video ka dahil may mga nakahanda akong kwento ng mga nakakagulat na coincidence na tiyak na magpapatayo ng balahibo mo. Marami na tayong napanood na iconic moments sa NBA at isa dito ang eksenang ito. Noong 1994, makikitang nakahiga sa sahig si Dikembe Mutombo sa sobrang saya dahil sa pagkapanalo ng kanyang 8-seeded Nuggets sa number 1 seed na Supersonics noong 1994. Na isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan ng NBA. Ito nga ang pinakamasayang sandali para sa kanya. Pero sa parehong sitwasyon din nangyari ang pinakamasakit na alaala ni Mutombo. Game 2 sa laban ng Blazers kontra Rockets sa first round ng 2009 NBA Playoffs. Sa huling bahagi ng first quarter, nagkabangga sina Greg Oden at Mutombo. Awkward nga ang pagbagsak ni Mutombo sa kanyang kaliwang binti kaya't namilipit ito sa sakit at napahampas sa sahig dahil sa kirot. Ilang taon nang nasa NBA si Mutombo at alam niyang hindi ito biro. Kinailangan nga siyang ilabas sa court gamit ang stretcher. Doon pa lang, alam niyang ito na ang katapusan ng kanyang basketball career. It's just bad. A man needs surgery. So you know that it's over for you this year. You know it's over for me for my career. Ngunit hindi pa nga dito natatapos. Napansin mo ba kung sino ang nakabangga kay Mutombo sa play? Walang iba kundi si Greg Oden. At kung isipin ay halos pareho ang kanilang naging kapalaran. Hindi nga rin kinaya ng tuhod ni Greg Oden ang laro. At tulad ni Dikembe, natapos ang kanyang karir sa parehong mapait na paraan. Ang susunod nating kwento ay tungkol kay Vince Carter. Nagretiro si Vince noong taong 2020 kung saan kasagsagan ito ng COVID-19 pandemic kaya't na-shorten ang season ng NBA. Ngunit ang mas nakakamangha pa ay nang pumasok si Vince sa NBA noong 1998 na-shorten din ang NBA games dahil sa NBA lockout. Na pwedeng ang coincidence lang ito pero mapapaisip ka na parehong shorten ang pagpasok at pag-alis niya sa liga. Sa karera ni Vince, maraming iconic moments at highlights na hindi natin malilimutan. Ngunit madalas ngang batikos sa kanya na wala itong nakuhang championship. Sa kanyang buong karera, isang beses lang itong umabot sa conference finals at hindi nakaapak sa NBA finals. Ngunit may isang play sana na maaaring magpabago sa kanyang legasiya. Taong 2001, Raptors laban sa Sixers sa Eastern Conference Semifinals, kung saan nagkatapat si Iverson at Vince. Sila ang bumubuhat sa kanilang koponan at nauwi sa isang epic Game 7 na naging dikdikan hanggang dulo. 2 segundo na lang ang natitira sa oras, lamang ng isa ang Sixers. Ito na nga ang pagkakataon ni Carter para madala ang Raptors sa kanilang kauna-unahang conference finals. Sa inbound ni Del Curry, agad nitong hinanap si Vince. Curry has it. Carter trying to get free. Carter at the buzzer. No good. And the Sixers hold on. Sa kasamaang palad, nagmintis ito na dumurog sa puso ng Raptors fans. 12 taon nang lumipas, nagkaroon ng pagkakataon ng Toronto para makabawi sa Sixers. Ngunit sa panahong ito, si Kawhi Leonard na ang kanilang main man at hindi niya binigo ang Toronto. Kawhi up top. Looks at the clock. Turns the corner for the win. Got it! Kawhi Leonard! Hindi ko na nga kailangang ipaliwanag pa dahil malinaw ang pagkakapareho ng dalawang moment. Parehong second round laban sa parehong kalaban na Philadelphia. Parehong Game 7 at sa huling segundo ay halos identical din ang score. Parehong may isang tira para manalo at makausad sa conference finals. Parehong nasa harap ng bench ng kanilang koponan ang shooter. Ang pagkakaiba lang, isang tira ang pumasok at isang tira ay pumalya. Ngunit sa pagkakataong ito, Sixers fans naman ang nabigo.
Noong dumating ang batang Kobe Bryant sa eksena, alam ng lahat na balang araw ay sisibol ito bilang isang espesyal na manlalaro na kumbaga panahon na lang ang hinihintay. Ang kailangan niyan lang gawin ay patunayan ito, ngunit ng unang pagkatiwalaan siya ng kanyang team ay hindi nga magandang nangyari dito. Ito'y noong 1997 Western Conference Semifinals sa Game 5, Lakers kontra Jazz, at sa larong ito nanganganib ng ma-eliminate ang LA. Tabla ang score at may 10 segundo na lang na natitira sa oras. Ipinagkatiwala kay Kobe ang bola at ito na rin ang pagkakataon niya para ipakita na kaya niyang mag-excel sa mga ganitong moments. So Kobe Bryant, the young rookie, straight from high school. 8 seconds left. Bryant guarded by Russell. 5 seconds left. 4. Bryant drives, pull out. Shot on the way. No good. Ngunit na airball niya nga ang game-winning shot at nauwi sa overtime ang laro. At sa overtime, sa simula pa lang ng period ay na-airball niya ulit ang bola. Naging dikit pa rin ang laban, pero sa pangatlong pagkakataon ay nagbitaw na naman ito ng airball. Kobe Bryant. Bryant for 3. It's short again. Airball. Airball. Nagkaroon pa nga siya ng pagkakataon para itabla ang laro, ngunit muli itong sumablay. Jazz with him. Stockton all over him. 8 seconds. 7 seconds. Here's a three-pointer. Airball again. Alam ni Bryant na nabigo niya ang buong team kaya sila na-eliminate sa playoffs at napilitang magbakasyon. Tapos na ang season nila. Pero hindi pa para kay Kobe. Pagkalapag pa lang nila sa LA ay dumiretso agad siya sa gym. Pinabuksan ng ilaw si janitor at nagpractice ng mga tira ng paulit-ulit hanggang sumikat ang araw. Ang ganitong mentalidad ang humubog sa kanya para maging isa sa pinaka-clutch players simula noon. Fast forward tayo 2 dekada ang lumipas. Nag-aabang ang lahat para saksihan ang huling laro ng Black Mamba sa NBA. Dito'y nakaharap niyang parehong kupunan na unang nagbigay sa kanya ng kabiguan, ang Utah Jazz na nakahandang sirain ang kanyang farewell game. Ngunit hindi niya hinayaang mangyari ito dahil naghatid si Kobe ng isang legendary performance. Long because he never seemed to get tired. Down the middle he goes, corner of the key. 4. Bryant on its way. It's a 1-point game. And look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Nakakalungkot mang makita na matapos ang isang legendary career. Pero wala nang mas nakakapanlumo pa nang biglang pumanaw si Bryant dahil sa isang trahedya. January 25, 2020, may laban ng Lakers kontra sa Sixers. At sa larong ito, expected na malalampasan ni LeBron si Kobe sa all-time scoring list. At kung titingnan nating mabuti, nagawa ito ni LeBron sa mismong hometown ni Kobe na Philadelphia. There's James, goes across the lane, lays it up, and lays it in. And there it is. He just became the 3rd leading scorer in NBA history. Agad namang binati ni Kobe si LeBron sa gabing iyon. Pagkatapos ng laro ay nagpahayag din si LeBron na sinabing iniidolo niya si Kobe habang lumalaki siya at napaka-espesyal ng moment na ito para sa kanya. Isang gabing tila puno ng saya, ngunit nang magising ang mga fans ay nagulantang ang lahat nang mabalitaan ang mapait na trahedya. Pag-usapan naman natin ang manlalarong iniidolo ni Black Mamba. Walang iba kundi si Michael Jordan. Alam naman nating walang nakatalo kay MJ sa finals at madalas pa ring balikan ng marami ang kanyang mga nagawa, ngunit may isang detalye na dapat nating bigyang pansin. Utah Jazz lang ang tanging team na nakaharap ng Bulls ng 2 beses sa magkasunod na finals, taong 1997 at 1998, na puwersa ng Jazz ang parehong serye sa 6 na laro at parehong nabigo, literal parehong naging resulta. At kung titingnan mo ang stats ni Jordan sa Game 6 ng 97 Finals at ikukumpara sa ginawa niya sa Game 6 ng 98 Finals ay halos identical ito. Naglaro siya ng 44 minutes. Tumira ng 15 for 35 mula sa field sa 97 Game 6. At sa sumunod na taon naman ganoon ulit, 44 minutes at 15 for 35 sa 98 Game 6. Interesting, di ba?
kahit gaano pa kagaling, darating talaga ang panahon na hihina ang laro ng isang player. Noong naglaro si MJ sa Wizards, halatang ito na ang limitasyon niya. Kaya April 16, 2003, nilaro ni Michael ang kanyang huling NBA game at tuluyang nagpaalam mga alamat. Pero makalipas lang ang ilang buwan, may bagong bituin na pumasok sa liga na masasabing malaking coincidence. Pumasok si MJ sa NBA noong 1984. Taon ding isinilang si LeBron. Paglabas ni MJ sa liga noong 2003, siya namang pagpasok ni LeBron sa NBA. Pwedeng sabihin na random coincidence lang ito, pero paano kung may kinalaman si LeBron sa desisyon ni Jordan na tuluyang magretiro? Maaaring nakita mo na ang litratong ito na nag-viral noon online. Nasa larawan ay si LeBron James noong junior high school pa lang siya, at si Michael Jordan naman nasa edad 40. May mga nagsasabi na nangyari ito sa isa sa mga Jordan camps na dinaluhan ni LeBron noong high school, habang may iba namang nagkukwento na nagpunta sila sa isang local gym sa Chicago kung saan madalas maglaro ng pick-up game ang mga NBA players noon. At sa laro umano, tinalo raw ni LeBron ang ilang NBA players na sumali at kasama na dito si Jordan. Noon puro kwento lang yan, pero kamakailan mismong si LeBron na ang nagkumpirma sa isang podcast na totoo ngang naglaro siya laban kay MJ sa pick-up game. Kaya mas lalo nang naging makulay ang usaping ito. Dahil dito mag-iwan ako ng katanungan sa inyo mga boss. Noong papasok na si LeBron sa NBA at naramdaman ni Jordan ang kanyang dominance, posible kayang ito ang naging senyalis kay MJ para tuluyang magretiro?